Isang kaibigan, kwento ni Inday Sara Duterte. Siya ay sagana sa pagkain at kaibigan, at ang kanyang tahanan ay laging bukas para sa masasayang salo-salo. Kasama sila Uwak, Tikling, Kalapati, Loro at marami pang ibang ibon. Ngunit dumating ang isang bagyo, walang awan na sumira sa kanyang pugad, at lahat ng meron si Quago. Walang natira kundi ang kalungkutan at kagutuman, at tila pa ang mga kaibigan minsan ay kasama. Sa saya ay naglaho na parang bula, sa kanyang pag-iisa nagpapag ang kanyang damdamin sa kanyang sinabi. Isang araw, habang siya'y nagmumukmok sa ilalim ng kalbong puno, isang pamilyar na anino ang lumapit. Si Loro na may mga papak na kumikinang sa patak na ulan ay dumapo sa tabi ni Quago. Wago, kaibigan, malumanay na sabi ni Loro, ang bagyo ay panandalian lamang. Nandito ako upang tumulong na muling itayo ang iyong pugad habang inaayos natin ang iyong pahanan. Bakit hindi ka muna sa akin tumuloy? Magkasama nating hihintayin ang muling pagyabong ng iyong mahal na puno ng mangga. Napuluha si Quago, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa pasasalamat. Lora niya, ikaw ay tunay na kaibigan. Ng pagkakaroon ng isang kaibigan sa panahon ng unos ay higit na mahalaga kaysa sa 1,000 kaibigan sa panahon ng kasiyahan. Ang sakit na ng kahirapan, 2 ibon ang magkasamang nagtulungan, hindi lamang na ba muli itaguyod ang isang boga, kundi para patunayan na sa oras ng pangangailangan ang tunay na kaibigan ay hindi kailanman maglalaho. Ang ika-15 pangalawang Pangulo ng Pilipinas, siya rin ay naging alkalde ng lungsod ng Davao at kalihim na kagawaran ng edukasyon. Siya ay isang tunay na kaibigan, si Inday Sara Duterte. Si Inday Sara ang ika-15 pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Siya rin ay naging alkalde ng lungsod ng Davao